Sinasamantala kayong pagkakataon na bakasyon, yan, lilinis tayo. At eto mga kalapatid, silipin natin yung ating mga alagang naririto sa ating flyer slope. Yun, ligo muna yung mga breeders natin para maganda yung kondisyon. Eto mga kalapatids, update dito sa hinagis natin sa Pililya kahapon. Ayan, tanghali na sila nakauwi mga kalapatid after lunch, kung hindi ako nagkakamali. Ewan ko kung anong oras sila nirelease. Kumbaga tiniwala na lang natin sa club yung ating mga alaga. And then yun, nakauwi naman sila ng mga 12:30 mga ganun. Yung isang itlog niyan mga kalapatids ay hindi siya napisa. Ang due date niyan mga kalapatids base dito sa ating record ay December 22. Anong petsa na ngayon? December 26 na, di ba? So hindi na mapipisa yan, bugok na yan. Isa lang yung papisa natin dito sa ating ibon na to. Samantalang ito, ayan, yung itlog niyan mga kalapatids ay dinispatcha ko na, inalis ko na. Peking itlog na lang yan. Ito, kumbaga, pinitik tayong gulat ako. Teka lang, hindi ko yung itlog mo. Kung matatandaan ninyo, ito ay full sibling ni Angel. Yung pinarisan niya, yung anak ni Angel, yung inakay nila, line breed yan. Kumbaga, magkakalahi. Kaya yung ibon na yan ay gagawin nating stock yan. Tignan natin kung magiging maganda yung performance nitong nanay na to, si Tifa, ngayon sa South. Okay? So, nasa training pa lang sila. Tignan natin kung hanggang saan siya makararating. Samantala, eto, dito ulit tayo sa breederan mga kalapatids. Etong mga to, hindi ko muna ginagalaw to kasi nga wala pa akong pupwestuhan sa kanila. At nakatakda sana silang purgahin ngayong araw, kaya lang wala tayong mabilihan, sarado pa yung mga tindahan. So bukas na natin sila pupurgahin. Kaya pinakain na lang natin sila kanina. So bukas, mamayang hapon, hindi ko na pakakainin yan. Hindi ko na rin paiinumin. Dire-diretso na yan hanggang sa kinabukasan. Susubukan na natin yan ang pampurga. Samantala dito sa ating breeders area na to, yung inakay nito, dalawa na pisa. Pero yung panghuling na pisa mga kalapatids ay napakapakan yata. Kaya tinanggal na natin. So isang ibon lang din, o isang inakay, isang sisiw lang din yung mabubuhay dyan. So total, meron tayong dalawang inakay na paparating. At makikita nyo, naglagay tayo dito ng paliguan nila. Dahil balak natin silang papaliguan ngayon para gumanda naman yung kanilang kondisyon. Samantala, ito yung dalawang inakay natin. Nandito muna sila sa ating maliit na landing board. Hayaan lang natin sila dyan mag-viewing. Mga ibon na nasa labas. Yung tatlo, yung Grisel na pang summer, yung anak ni Angel at si Naruto. Ayun, nakauwi din si Naruto mga kalapatids. Halos sabay lang sila nung ibon natin na naglilimlim na yan, na nagsusubo. Okay? At eto mga kalapatids, yung ibon na ito ay ito yung nanay ni Angel na kakatapos lang magsubo ng inakay. So gagawin natin dito ay kukondisyon natin to uli. Magpababawiin muna natin, then pupurgahin na rin natin kasi hindi natin to napurga nung nakaraan na nagpurga tayo ng karamihan sa ating mga alaga. Dahil nga nagsusubo siya nun. So lahat ng ibon natin napurga. Ito, napurga din to. Naisingit natin. Kung matatandaan ninyo sa ating mga nakaraang episode. So ang pupurgahin natin sa susunod o bukas, ito, purgado to. Tsaka itong itong tatlo na to. And then mamimili tayo kung sino yung ating pagbabanggain. Meron naman tayong ginagawang paraan ng pamimili o selection sa pagbibreed. At yan ang ating tatalakayin sa susunod mga kalapatids. Kaya abangan ninyo yan. Ano ba yung ginagawa natin? Porke ba sikat yung linyada? Yun na yung gagamitin natin. Porke ba maganda yung itsura? Yun na yung pipiliin natin. So yan ang pag-uusapan natin sa susunod mga kalapatids pagka magbibreed na tayo. Sa ngayon, ihanda muna natin silang lahat. Kasi itong tatlo na to, tignan nyo naman yung mga itsura nila. Para sila mga gusgusin. At mukhang hindi to na asikaso ng masyado ng may-ari. Dahil may mga parasite sa mga balahibo. Oh, ang dami lang mga kuto. Isa, yan. So paliliguan natin yan sa susunod. Hindi muna ngayon siguro kasi lilinis ako, mga kalapatids. Busy pa tayo at siguro baka bukas paliguan natin to.
pagkatapos natin silang subuan. O kung kakayanin, mamaya sisipagin tayo, makakabili tayo ng shampoo. Ayan, paliliguan na natin yan. Saka ito. Sige, damay na natin lahat. E titira lang natin yung mga naglilimlim. So paliliguan natin yung ating mga alaga. Yung grisel, tsaka yung Andre Latir. Ayan, ito yung Andre Latir. Ito yung grisel. Kasi iniisip kong yung Latir na to ay subukang iparis dito. Kasi tagparis na to eh. So hindi ko alam, hindi pa ako sure. Kumaga titignan na lang natin kung ano yung magiging desisyon natin. At ang pinaka priority naman natin hindi para magparami kundi para makakuha ng magandang ibon quality pagdating sa liparan. So itong mga to lalagay ko muna to dito sa ating flyers loft para makatampisaw sila dyan. Lalo na ito, matagal-tagal na tong hindi nakakapaligo. So tara, samahan nyo pa ako. Ayan mga kalapatids, nilagay ko na yung ating tatlong ibon. Ito yung breeder natin, mukhang nagkakamabutihan sila nitong Andre Latir. Pero duda ako na may similya to. Pero sige, bigyan natin ng chance. Wala naman tayong magagawa kung hindi natin susubukan. Wala namang mangyayari kung hindi natin susubukan. Samantala ito, dyan muna siya, bahala sila. Hayaan natin sila dyan magtampisaw. At maglilinis-linis lang tayo dito sa ating munting tambayan. So ayusin ko na yan lahat, lilinisin na natin pati mga kalat-kalat. Isikapin ko yung mga tambak dito ay ma-dispatch na para sa susunod na taon maganda na at maluwang na dito sa ating munting tambayan. Okay, so yung tatlo natin doon ay palipad-lipad. Ayun oh, ako, ayun oh, kita nyo mga kalapatids, sipag nila no. Kanina pa yan, bababa sila, tapos lilipad uli, bababa, lilipad, papahinga. So ayan lang natin sila. Alright, ayun o, taas naman, may sumasabay pang isa oh. Tatlo na, apat na, lagit na yan. Ayan mga kalapatids, so yan muna ang update natin dito sa ating munting tambayan. Keep safe everyone, huwag kalimutan mag-like, comment, share at mag-subscribe na rin sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Ingat kayo, peace out.